So mainit pa rin yung usapin patungkol dito sa flood control project na gusto i-cover up ng mga gobyerno ni Bangag. Naglalabasan kasi yung mga lavish lifestyle nitong mga contractors. Particularly na dito yung SunWest Contractors at itong pamilya ni Elizalde. Pinag-uusapan ngayon itong mga pamilya ni Elizalde na dating Committee on Appropriation ng Ako Bicol Party List at siya ay owner ng SunWest Inc. Nakalagay dito sa mga pinatrending nila na pang number 8 siyang pinangalanan ni Bangag. Ito yung nilabas nila, oh. Nakatanya yung mga mga co-family yan. Yung isa, kapatid niya, yung Christopher ang may-ari naman ng High Tone Construction. Then, yung Diday magkakapatid sila, Albay Governor. Then, yung ito yung Natasha BHW Party List. At itong lavish, nag-show off ng kanilang mga lifestyle na naka-helicopter, aeroplano pa, and everything. Share ko lang to sa inyo kung gaano kawalang hiya itong mga to. Okay, gusto ko lang ipaalam sa inyo na yung pagtitrending at pagbabiral ni Elizalde na sangkot dito sa pagnanakaw sa pondo ng bayan ay 2023 ko pa sinabi yan sa inyo. Ang unang expose ko dyan, yung tungkol sa lavish spending nila sa Paris. Diba? Naalala niyo na meron tayong puting ahas na nagsabing nakabili ng bahay sa Paris, then nagpasara ng boutique. Yan ang expose ko dyan. Bumili ng bahay sa Paris, nagpasara ng boutique, nagsa-shopping, 2 van ang ginagamit. Yung isa, punong-puno ng mga, ng mga pinamili, ng mga Hermes at kung ano-ano pa. Kasama po yan ang ikinaso sa akin ni Elizalde Ang sinasabi niya na sinira ko daw ang kanilang pristine na pangalan. Dahil may nagtimbre sa atin ng kanyang asawa, ang ginagawa ay lavish spending. Meron pa yan, I think, hindi ko lang alam kung during pandemic, nag-renew pa yan sila ng vow na sa Paris at imbitado ang mga politiko. Ito papakita ko sa inyong event. Actually, nahuli na yan si Bangag. Sabi ko nga baka nagkalabuan lang sila, di ba? Dahil nga sa mga in-expose ko sa inyo dati pa, coming from our puting ahas, dahil ito pwede ko itong pag-usapan dahil ito ay kasama sa kaso ko. At re-reviewin lang natin kasi kinasuhan ako ng taong ito dito sa Amerika. Okay. Saldi ko, maghaharap din tayo. Pag dumating tayo sa trial, yun kung kaya mong humarap sa jury ng Amerika. Sa ngayon, sa lahat ng kapagnanakaw at lahat ng iyong anomalya ngayon na lumalabas na ako ang nag-expose. Balikan natin yung una ko na-expose. Puting Ahas, July 19, 2023. May sinend sa aking link patungkol nga dito sa overpriced na laptop na kung saan ang supplier ay si Zaldi. Yung company ni Zaldi So, 2023 pa yan. Then, October 02, okay, papakita ko sa inyo Madam A1 information, as of September 23, 6 Forbes properties were sold at the right price to Tambaloslos. Yan yung text message dati na pinakita ko sa inyo. Yan yung text messages dati. Ito yung in-expose ko dati sa inyo. Ang sabi ng informant natin, as of September 2023, 6 Forbes Park properties were sold at the right price to Tambaloslos. Zaldico's newest house in Forbes has 2 basement floors, 2 house older money bundles. Asking the oligarch's informant to send photos kahit gates lang. Okay, sabi ng ating informante. Then, noong January 20, may tinanong ako, check all the contractors that Amy is mentioning about. Alam natin, puro mga contractors na yan, tao nila MR. Headed by sila Edwin Guardiola and Momo. Okay? Tinanong ko to sa aking informante kasi may nakuha ako information. Nababasa niyo ba yan? January 20, 2024. In-expose ko na to sa inyo. So, hindi bida si Bangag dahil alam niya to. Ang sabi ko doon sa puting ahas, check all the contractors that Amy is mentioning. Amy, si Marcos. Amy is mentioning about. Alam naman natin, puro mga contractors na yan, tao nila Martin Romualdez, headed by sila Edwin Guardiola and Momo. Pinarward ko, sabi ko, baka may idea ang TPA. So, itong sagot sa akin ng ating puting ahas. In-expose ko na to sa inyo noon. So, lumalabas ang Guardiola, now Zaldico, dito sa mga tiwaling mga kontratista na ito. Sumagot si puting ahas. Yes, sabi niya, 3 lang ang naka-corner ng lahat ng
budget project sa Congress. And these are Congressman Zaldico, Congressman Erwin Guardiola, and Congressman Momo. All these three are not even regular members of Congress elected by the people in a specific district, but mere party list representative. Not to demean the party list, but we all know that they just pay the COMELEC to get guaranteed seat. All other who would like to get infra projects have to buy from them, not at cost, but already with hefty margin to include share of Martin Romualdez. Kaya umabot sa 52.5% ang tongpats. Kasi syempre, magdadagdag din yung congressman na bumili ng projects from Guardiola at long-time partners na at bagman na si Secretary Manny Bonoan. Ito yun ngayon, di ba? Itong mga taong to ngayon ang pinag-uusapan dyan o pinapaliwanag dyan sa Senate. So, sabi pa dito mga kababayan, si Manny Bonoan kaya alam nila lakad sa DPWH at kaya sila ang inatasan na mag-handle ng infra bukod pa sa marami na talaga silang pera. Si Guardiola ay may mansion somewhere in LA in an exclusive community. Kaya di ba inulat natin sa inyo? Sino nagsabi ang hindi ko tinitira si Martin Romualdez? Sinungaling yan. So sinong nagsabi na puro kasinungalingan ang sinasabi natin dito? Sila ang sinungaling dahil in 2023 ako po ay nag-expose kaya ako nakasuhan. Ngayon, ito ipakita natin sa inyo mga kababayan. Ito ay ginamit ko tong mga exhibit sa kaso ko. Okay? Dahil ongoing ang aking kaso. Ang reklamo sa akin ni Zaldico at ng kanyang asawa dahil in-expose ko sila sa kanilang lavish spending mga kababayan at sinasabi ko, ineko ko lang actually, yung mga balita. Ito yung mga balita. Noong 2023 and 2024, ineko ko lang po yung balita. Hindi naman ako ang nagsimula ng balitang yan. 3 kongresista, posibleng maharap sa kasong graft and corruption, June 14, 2022. Kung mapapansin nyo, si Zaldico ay nakakabit na talaga sa isyu ng pangawat, sa isyu ng pagnanakaw, panggagancho sa pondo ng bayan. Gusto ko lang po ulitin, kinasuhan ako ni Zaldico dito sa Amerika ng defamatory case na nilalabanan ko dahil sinabi ko ang mga nalaman kong information from Puting Ahas. Number 1, lavish spending sila sa Paris. Number 2, yung kinasasangkutan niyang anomalya. At sinasabi niya, nilang mag-asawa na sila ay sinisira ako daw at tinitaint ko ang kanilang pure and pristine na pangalan. And now, ano ang nangyari ngayon? Ano nangyari ngayon? O, ito na nga. Ito po ay exhibit ko sa kaso. This is public, kaya pwede ko itong ipakita sa inyo. Dahil public to, available yan online. Okay, 3 kongresista. Anong sabi dyan? Hiniling ng isang grupo kontra katiwalian sa ombudsman na imbestigahan ng 3 party list congressman sa kasong graft and corruption. Kinilala ang 3 kongresista na si Congressman Eric Yap, Zaldico at Kong Edwin Guardiola. Nakasaad sa reklamo ng Task Force Kasanag International na ipinarating sa ombudsman na ang 3 kongresista ay lumabag sa anti-graft and corruption. May translation yan. Kasi forwarded yan sa aking kaso. Ginamit ko itong mga articles na ito para ipakita ko sa hukom dito, sa judge dito, sa California, na yung nagsasabi na si Zaldico na siya ay clean, pristine, at sila ay hindi magnanakaw, article na po ang magpapaliwanag. Kaya to ay kasama sa exhibit ko. Next, ito ang exhibit. Nakalagay dito. Project was reportedly funded with 50 billion intended for expenses and purchase of materials such as steel and other equipments to build barriers. This was 2022. 50 billion na ang kinasasangkutan ni Zaldico. John Chong, chairman of President of Task Force Kasanag International, claimed that 3 congressmen allegedly conspired with some officials from DPWH. 2022 pa po ito na kinasasangkutan ni Zaldico at ng pamilya niya at ng construction company niya na sila ay kumukubra sa kaba ng bayan. So, ang kapalit ng aking expose ay kaso. Kasi yan lang ang pwedeng gawin ng mga jutang dinimens ng mga kawatan, ang manakot, gamitin ang pera ng bayan para kasuhan ng mga vloggers like me. Hindi natin mabasahin lahat ng article, ha? Okay, dahil sabi ni Zaldico, malinis daw siya. Look at the exhibit B. YouTube yan. Task Force Kasanag, sumulat sa DPWH upang aksyonan ang issue ng corruption. Again, ang issue dyan ay si Zaldico. Another exhibit. Exhibit C, ang kinasasangkutan ni Zaldico. Philippine quarries under scrutiny after deadly mud flow buries home. Matagal na tong issue nila ng
ng mga hinayupak na developer o ng mga construction company. So anong date to? Ito ang nauna, February 2021. So meaning, mga kababayan, nung ako ay nagsasalita na yes, si Zaldico ay isang manggagancho at ito'y pinakikinabangan ang pera ng bayan, nakikinabang sa mga construction project, bago pa ako nagsalita, may article na po, mga kababayan. So, pero kinasuhan pa rin ako kasi akala nila matakot ako. Akala ni Zaldico, tatahimik ako, kaya kinakasuhan niya ako sa California. The article highlights serious environmental and political issue in Albay, Philippines, centering around quarrying involved na sila, involved na sila sa quarrying activities on the slopes of Mount Mayon, especially in connection with SunWest Construction and Development Corporation, a company founded and run by Congressman Elizalde-Co. Key points relating to Elizalde-Co and SunWest: deadly mud flow after Typhoon Goni. In November 2020, Typhoon Goni triggered a volcanic mud flow or lahar in Albay, burying homes and killing residents. So noong 2020 pa, may mga naanod o nalibing na mga bahay at may nalibing tayong mga kababayan dahil sa katiwalian, dahil sa substandard, dahil sa kadyatahan ni Elizalde-Co at ng kanyang SunWest Construction at ng kanyang pamilya. Sabi dito, locals blame not only the typhoon but also rampant and poorly regulated quarrying for making the disaster worse. Quarrying around Mount Mayon, quarrying volcanic debris is common in Albay and economically important. I-highlight lang natin, mga kababayan, ang sinasabi dito sa balita na nangyari pa ito noong 2020, 2025 na ngayon. Ngayon pa lang nagpuputak-putak si Bangag, nagpapabango, nagko-cover up sa kanilang mga pagnanakaw, sa kanilang pag-addictus. Pero ito, 2023 ko pa in-expose. Actually, it's not really expose dahil may mga article ako nakita na ginamit ko nga dito sa kaso ko na since 2020 and 2021. Exhibit D tayo na pinakita ko dito sa korte, dito sa California. Most blessed out of 7,267 suppliers. Okay, Farmally, 29 other firms bagged 42% of 65 billion pesos. Pandemic supply contract. Pandemic pa lang, baka pag upo pa lang Nico ay talagang gumagawa na siya ng pera. Kung mapapansin ninyo, mga kababayan, ang sabi dyan sa article, the article provides a detailed report on alleged irregularities and favoritism in the award-winning pandemic-related government supply contracts in the Philippines during the Duterte administration. It highlights how a small group of companies, including construction firms, not typically associated with medical supplies, receives billions in contracts funded by the Bayanihan 1 and 2. So lahat yan, mga kababayan, issue yan ni Zaldico. Elizalde-Co SunWest involvement, 1.32 billion. Ayan, sunod-sunod yan, no? Merong 764 million, may 2 billion na nalink siya sa magantong issue. Name it. Ito yung pinaka-latest, yung nag-hearing si Amy Marcos patungkol dito sa a charter change. Nakasama na naman si Zaldico. Ayan, nakalagay dyan, no? Yung meeting ni Tambaloslos nila Zaldico na kung saan sinasabi dyan na ni Amy Marcos na binayaran ng 20 million ni Tambaloslos, okay, at ni Zaldico, yung Congress, 19th Congress, ang mga kongresista para pumirma dito sa charter change na gusto nila last year. Pirma lead convener admits coordinating with Romualdez for charter change. Tignan mo, Villanueva Sis People's Initiative fake, politician-driven. Dawit na naman dito si Elizalde-Co. Lahat ng pinapakita ko dito, mga anomalya ni Zaldico. In-expose ko na sa inyo ng 2023 at now, lumalabas na yung